Bakit nga ba big deal ang pagpasok ng 21 shares sa XRP ETF race? Sa mundo ng crypto ETF, sobrang bihira na may issuer na agresibo at handang sumabay sa mga nauna. Kaya ang balita na 21 shares ay papasok sa XRP ETF market gamit po ang ticker na TOXR, malaking bagay po ito sa ecosystem. Hindi lamang po ito simpleng produkto, kundi dagdag kumpirmasyon na may long-term demand para kay XRP. Ang timing din ay interesting dahil papalapit po ang FOMC meeting kung saan madalas magbago ang risk appetite ng mga traders. Sa kabila po nito, steady sa XRP sa itaas ng $2.05 habang tuloy-tuloy po ang inflows sa iba pang mga spot ETF. Ngayon ay ano naman ang diferensya ng fee structure ng 21 shares. Isa po sa pinakamalaking twist dito ay ang pagbaba ng management fee mula 0.50 pababa sa 0.30. Para po sa mga investors, maliit man tingnan, pero sa mundo ng ETF, sobrang competitive ng advantage na ito. Pero may catch, dahil di po tulad ng Franklin Templeton na may napakababang fee waiver, wala pong ibinigay na waiver si 21 shares sa kanilang filing. Kaya ang tanong, sapat ba ang 0.30% para makahatak ng inflow? Sa ngayon halos $1 billion na ang combined AUM ng spot XRP ETF. Kaya sapat na ang demand, pero may kompetisyon na malupit. Ngayon ay bakit po ba napakababa ng fee ng Franklin Templeton? Hindi po maiiwasan ang comparison dahil hawak ni Franklin Templeton ang pinakamababang management fee na 0.19% at mas matagal pa ang fee waiver nila kumpara sa mga competitors. Kita mo dito ang strategy. Kailangan nilang mag-position ng maaga para makuha ang institutional flows. Para naman po sa 21 shares, ang 0.30% ay nasa gitna ng premium at saka competitive pricing. Pero kung titignan po natin ang mga seed details, malinaw na seryoso po sila dahil nag-initial purchase po sila ng 20,000 shares at $25 each. Ibig sabihin, committed po sila sa liquidity ng fund. Ngayon ay kailan naman po eksaktong magla-launch ang TOXR? Ito po ang tanong na inuulit ng community. Kailan? Dahil auto-effective na ang 21 shares XRP ETF sa Form 8-A filing noong nakaraang buwan. Pero kahit approve na ng Cboe's BZX Exchange ang listing, naghihintay pa rin po sila ng cert filing o final go signal ng SEC. Sa madaling salita, naka-ready na ang engine pero wala pong green light para sa track or daan. Ngayon ay strategic ba ito? Posible, lalo na't volatile ang sentiment sa paligid ng FOMC meeting at saka upcoming US jobs data. Ang timing ang lahat para sa ETF launches. Ngayon ay sino naman po ang magiging custodian ng XRP ETF? Malaking issue po sa mundo ng crypto ang custody. Kaya malagang pag-usapan ang magiging tagapag-ingat ng assets. Sa kaso po ng 21 shares XRP ETF, ang custodians ay Coinbase Custody, Anchorage Digital Bank at saka BitGo Trust. Ito ang big three sa crypto institutional custody. Para po sa cash custodian naman, ang BNY Mellon ang may hawak. Kasama po ang role na administrator at saka transfer agent. Sa marketing side, ang Foresight Global Services
ang gigil sa pagpapakilala ng TOXR sa market. Ibig sabihin hindi ito mumurahing operasyon, kundi full institutional grade setup. Ngayon ay ano naman po ang lagay ng presyo ng XRP habang papalapit po ang launch. Yan, sa price action naman ay nasa range pa rin sa XRP na sa $2.05 hanggang $2.12. Kita po ang takot ng mga traders dahil sa FOMC risk. Kaya bumaba ang trading volume ng 8% sa nakalipas na 24 hours. Ito po ang tinatawag na wait and see mode. Pero kahit may selling pressure, hindi po bumibitaw sa XRP sa psychological level na $2. Kung may bullish clue dito, ito ay ang resilience ng price kahit may macro uncertainty. Kapag lumabas po ang ETF launch, yan, ang ETF launch date, posible pong mag-shift mula cautious ang sentiment papuntang aggressive accumulation. Ngayon ay paano naman po kumikilos ang derivatives market? Ayan, sa derivatives side naman, mix po ang signal. Ang total futures open interest ay bumaba ng 2% sa $3.62 billion. Indikasyon po ng lightening leverage positions. Pero kapag sinilip mo ang 4-hour data, meron namang slight recovery na 0.15%. Ibig sabihin hindi pa bubulusok na pababa ang conviction. Sa platforms naman, bumaba po ang OI or open interest ng CME sa 0.30%. Pero tumaas po ang Binance ng 0.53% at sa OKX ng 0.62%. Ang ganito pong divergence ay kadalasang sinyalis na retail pa lang ang siyang nag-a-adjust at hindi pa ang mga institutions. Kaya ang palatandaan ay ang mga institutions ay madalas pong gumalaw pag may ETF catalyst. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung pagsasamahin po natin lahat, malinaw ang pattern. Ang ETF launch plus fee cut plus custodial strength plus institutional positioning ay magre-resulta sa bullish long-term structure. Pero short-term, hawak ng macro risk at saka trader fatigue ang galaw. Kapag bumigay na ang delay at lumabas ang official listing schedule ng TOXR, malaki po ang chance ng price breakout mula sa $2 na zone. At dahil halos $1 billion na ang combined AUM ng XRP ETF, hindi po malayo ang bagong wave ng inflows. Kaya ang tanong ngayon, handa na ba sa XRP para sa next leg? Sa ngayon mukhang papalapit na. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.